Ang atin pong kapanahunan sa kasalukuyan, ang kapanahunang binabanggit ng Biblia bago dumating ang rapture. Imminent ang rapture. Meaning, walang anumang senyales, walang anumang sign ang pwedeng mangyari. There's no signs. Kaya huwag kayo nakikinig doon sa ibang mga nagsasabi, ito ang palatandaan ng rapture. Ito ang ganito rin ng rapture. No. Ang rapture po, walang senyales. It's imminent. If you're going to learn, to learn more about imminent, ibig sabihin po niyan, ito po isang bagay na walang anumang senyales o walang anumang palatandaan. Okay, sinabi yan ni Jesus, sa oras na hindi inaasahan darating ang anak ng tao. Yun po yun, ang sinasabi niya, imminent. While, makinig pong mabuti, importante po to, sa second coming, doon po maraming senyales. Bago dumating ang second coming, maraming senyales. You know what? Bakit? Sige, medyo aralin nyo sa sarili nyo para matuto tayong lahat. Okay. Kasi yung pagpasok po ng rapture, nagsimula po si Great Tribulation. Or si Tribulation muna, tapos si Great Tribulation, bandang 3.5 years, right? Nung sasabihin ng Antichrist, I am the Almighty God. Tapos sasabihin ng mga tao, no, hindi ka Diyos. Kaya mag-ingat doon sa mga tao na masyadong mahilig mag-idolize, mga ganyan. Kasi yung mga mahilig mag-idolize, pag silang naiwan sa rapture, sila po yung luluhod sa Antikristo. Magpapatatak ng 666. Okay, maraming senyales bago dumating ang second coming ni Jesus. Sapagkat ang mga senyales po doon ay manggagaling mismo sa Great Tribulation. Di po ba? Pagka na-rapture tayo, tayong mga believers, bumilang ka lang ng 7 years, yun na yung second coming. Pero ang rapture po, bago mangyari ito, wala po siyang anumang mga tinatawag na palatandaan. Biglaan po yan. Amen? Kaya very exciting. Tapos sasabihin ng ibang tao, maghanda ka, kailan? Ganun. Makinig pong mabuti. If you already believe in the finished work of the Lord Jesus Christ, actually nakahanda ka. Halimbawa, ngayon ay medyo 95 years old ka na. Kasi masarap po makakita ng mga may edad na they really love Jesus, worshiping Jesus, talking about Jesus the whole time. You know what? Ito po, maski stress na stress ako pag nakakita ko ng mga may edad matatanda na nagsasalita, nagpapahayag ng kabutihan ni Jesus. Talagang uupo ako at makikinig ako. Yan po ang ko talaga, hilig ko. Tapos bubulayin ko, Lord, napakabuti mo. Kahit sa katandaan ng mga ito, inaalalayan mo sila, niyayakap mo sila, Panginoong Hesukristo. Diba? Ayun. Halimbawa, yung matandang yan, nag-decide kay Jesus, natanggapin si Jesus, 1940s. Matanda na ngayon. Sabi mo, 95 na ngayon. Nung siya bata-bata pa, naniwala siya sa finished work ni Jesus. Simula nung naniwala siya kay Jesus 1944. Since 1944 to 2024, equivalent to, 80 years, siya po ay nakahanda na. Nakahanda siya. Amen. Kasi ang naghanda sa kanya, yung banal na espiritu, sinelyuhan siya ng banal na espiritu. Ayun. Kaya nakahanda. Yung mga unbelievers, yan ang hindi handa. Ang mga unbelievers po, wala po silang, ito pong gusto ko sabihin, may mga believers na, including myself, hindi po ako excluded. Parang nabubuwisit kami kapag nagpapahayag kami ng salita ng Diyos, ni Jesus Christ, nagpapahayag kami. Tapos dinededma kami, at mas gusto nilang manood ng mga vlogs, manood ng mga famous na tao, mga vloggers, mga ganyan, mga artista, mga showbiz. Ito po yung mga taong walang panahon sa Diyos kasi unbelievers po sila. Patay ang spirit nila. Intindihin po natin sila. Dahil once, ganyan din po tayo. Meron po akong kilala, isa po siyang guro. Siya po ay talagang pagka ang importante makapag-happy-happy, ganun-ganun para makarelax. Unbeliever nga po. Wala silang panahon sa Diyos. At kung may nakita silang isang taong sumikat, halimbawa sa isang vlog, sumikat, ayun ang kanilang pinapanood. Hindi nila papanoorin yung salita ng Diyos. Siyempre, ang manonood ng salita ni Jesus, yung mga born again, hindi yung mga unbelievers. Pakiunawa naman po.
Hindi nyo ibabato yung mga salita ng Diyos na napakahalaga sa kanila. Basta ang ibato nyo po sa kanila, importante, mahal sila ng Diyos at merong tagapagligtas na namatay para sa kanila. Hindi mo sila babatuin ng mga malalalim na salita ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat later yan kapag tumanggap na sila. Ganun po yon. So ngayon po, gusto ko lang pong sabihin sa inyo, yung mga taong walang panahon sa Diyos, ito pong pinakamalungkot. Kahapon po kung narinig niyo po yung aking episode tungkol po doon sa mga naiwan sa rapture. Pag naiwan po itong mga ito sa rapture, talagang magpapatatak po itong mga ito. Kasi wala naman po silang narinig, di ba? Maliban na lang po kung maghahanap sila, no? Kung magiging isa sila sa mga tribulational saints na tatanggap kay Jesus during the Great Tribulation, magpapapugot silang ulo. Mahirap po. Kaya the best panahon or the best time na maligtas ngayon po. Kaya ipag-pray natin yung mga walang panahon sa Diyos. Pero sabi ko nga po kahapon din doon sa aking vlog, episode, yung mga tao ngayon na inabot ng unbelievers, pag inabutan niya ng kamatayan, impyerno po yan automatically. Walang second chance yan. Busy ka sa mundo, marami kang ginagawa, nagpapakayaman ka, puro sa sarili mo lang. No? Nightlife and all that, you know what? Hindi masama yan. Kung si Jesus kasama mo, di ba? Pero karamihan ng mga nightlife ngayon, hindi maganda. What's behind that? You know what? Alam po ninyo ang ibig ko sabihin. Hindi po kayo pinanganak kahapon. Di ba? Maraming mga nasa showbiz dati na ngayon nilalantad nila yung karumihan ng industry ng showbiz na ganun pala at hindi magandang pakinggan pero marami pong nakatalik, maraming nakaganyan. Ayan po, ganyan po ang industrya yan. Music industry, the same. Amen? Pero, merong mga pelikula tungkol kay Jesus. Meron din mga music tungkol kay Jesus. Pwede mong gamitin ng movies. Gumawa ka ng pelikula, biblical movies tungkol kay Jesus at saka sa mga born-again Christians. Pwede ka rin makinig ng mga musika. Yung mga musikang pumupuri kay Lord Jesus. Ako nakikinig din po ako ng secular songs. Pero, siyempre, yung mga alam kong mga foul songs, ayaw ko po talaga. Diba? Yun po gusto ko sabihin. Yung mga walang panahon sa Diyos ngayon ng mga tao. Hindi natin sila huhusgahan. Ganun po talaga sila eh. Yan ang sistema ng mundo. Hahanapin po nila kung ano yung latest, kung ano yung uso. Ganun po yan. Unawain natin sila at ipagdasal natin sila. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell. Share Jesus. Yan, kailangan po yan ng mga unbelievers ngayon na nabubuhay lang sa sarili. Share the word of Jesus. I-share nyo ang video nito. May kapakinabangan po to whenever someone turns to click this video, maaaring mapalitan po ang kanilang puso and they will decide for the Lord later on. Thank you, and Jesus truly loves us all.